Napag-usapan natin ang patungkol sa mga nangyayaring battles in the background at kung bakit hindi nag-i-interfere itong si Veldora sa kahit na ano sa mga ito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Napakamot na lang sa ulo itong si Veldora kasi bakit daw siya tinatrato na parang villain nitong si Ruminas. Kaya nag-reply itong si Veldora sa kanya na wag naman daw maging call dito kasi ginagawa niya rin naman daw ang best niya. In fact, kakaligtas niya nga lang daw sa kanila kanina. Pero dahil sa statement itong si Veldora na ito, lalong nagalit itong si Ruminas sa kanya. Ngayon, balik tayo sa may battle nitong sila Xion at Dagruel. Kasi ngayon nga, climax na sila nitong kanilang battle at malapit na matapos itong laban na ito. Ilang beses pa sila nagsalpukan. Nakatama itong si Xion kay Dagruel directly. Kaso lang, hindi man lang nasaktan itong si Dagruel dito. Pero hindi nawala ng loob itong si Xion at paulit-ulit siyang umatake sa kanya. Hindi rin naman papatalo itong si Dagruel. Kaya nag-launch siya ng kanyang mga counter-attacks. Pero nasangga itong mga counter-attacks na ito ng Hercules Deluxe nitong si Xion. Mas mabigat pa daw itong kamao nitong si Dagruel compared sa isang malaking iron hammer. Lumipad itong si Dagruel sa may ere. Tapos nagulat itong si Xion dito kasi napaka-unusual daw nito. Parang nagpe-prepare itong si Dagruel ng isang malakas na atake. Itong si Dagruel twice ng size nitong si Xion. At tanggap nilang dalawa pagdating sa amount of magicals more than 10 times. Kaya nakakapagtaka na nagawa ni Xion na matapatan siya. Pinuno uli nitong si Xion ng magicals ang kanyang Hercules Deluxe at ibinato niya ito ng walang sawa kay Dagruel. Naging triple daw ang length nitong sword nitong si Xion dahil sa ginawa niyang paglagay ng maraming magicals dito. Pero hindi pa rin ito makakatalab sa body nitong si Dagruel kasi nag-form daw itong si Dagruel ng isang defensive membrane sa kanyang buong katawan. Nagtataka ngayon itong si Dagruel kung bakit kahit na nag-i-increase siya ng output power hindi niya may overpower itong si Xion. Habang itong si Xion naman walang kaalam-alam sa pag-increase ng output power nitong si Dagruel. Hindi rin alam nitong si Xion na habang naglalaban pala sila ngayon palakas siya ng palakas. Pero napaisip itong si Dagruel na this time daw hindi konti lang na power increase itong gagawin niya. Lalakihan niya daw ng sobra ang output niya ngayon para hindi daw makapag-adjust agad itong si Xion. Tapos nagbato siya ng isang suntok. Pero to his surprise nakapag-adjust na agad itong si Xion dito. Lumakas rin si Xion katulad ng ginawang paglakas nitong si Dagruel. Kung kanina dahan-dahan ng pag-adapt nitong si Xion mabilisan na ang pag-adapt niya ngayon. Ito dahil sa kanyang evolved power na ultimate skill Susano, the King of Tyranny. Ang isa sa mga offsetting ability nito ang Maynaso Break na tinatawag na natural enemy of spiritual life forms. Nung nakareceive itong si Xion ng energy galing kay Veldora unknowingly niyang na-utilize itong kanyang power bago niya pa ito ma-analyze completely. Ini-combine niya ito with her own energy. Ini-offset niya ang kanyang received energy with her own energy. Ini-neutralize niya ito para maging kanya itong sarili. Pero hindi lang yon. Hindi lang yung mga energy na ibinibigay voluntarily sa kanya. Pati yung mga energy na ginagamit ng kanyang kalaban pwede niya ring sarilihin. Pero ang weakness lang nito hindi infinite ang energy nitong si Xion at hindi kaya i-handle ng kanyang body ang ganong klase ng power. At ngayon nga currently nag-ooperate na itong si Xion beyond her limits. Ina-absorb niya ang malalaking amounts of energy ngayon na usually magpapakollapse ng kanyang body. Hindi na siya ngayon nag-aalala kung ano mangyayari sa katawan niya later dahil sa behavior na ito nitong si Xion napagastos itong si Dagruel ng mas maraming mana compared to his expectation. Tsaka napagod rin itong si Dagruel dahil sa may laban na ito. Dahan-dahan na nare-reduce ang physical strength nitong si Dagruel habang tumatagal itong kanilang battle. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag nga itong power ni Xion na natural enemy of the spiritual life forms kasi para sa spiritual life form mana ang buhay nila. Pag na-drain ang kanilang mana kahit wala naman silang injuries patay na sila. Napansin itong
si Dagrawel itong nangyayari ngayon na ninanakaw nga nitong si Xion itong powers niya, ang kanyang mana. Kahit na giant ball of power itong si Dagrawel ay hindi siya naging confident na hindi mauubos nitong si Xion itong kanyang stored mana. Kaya sabi nitong si Dagrawel, this time, sobra-sobra daw ang ilalagay niyang energy sa isang malakas na atake to the point na hindi ito kayang i-absorb at makontrol nitong si Xion. This time daw gagawin niya ang best niya. Wala daw siyang balak na patayin itong si Xion noong una, pero wag daw magagalit itong si Xion sa kanya kapag namatay nga siya nang dahil dito. Nag-reply naman itong si Xion na bring it on daw. After that, nag-release itong si Dagrawel ng localized distraction technique. Isa itong anti-personal technique na maximize ang energy shockwaves. Ang tawag dito ay Maelstrom Buster. Nabalot itong katawan nitong si Dagrawel ng sobrang taas na energy, tapos nagbato siya ng isang sipa kay Xion. On first glance, parang sipa lang ito, pero meron itong sobrang taas na mana na imposible daw na ma-neutralize nitong si Xion ngayon. Talagang nire-recognize siya at mataas ang tingin nitong si Dagrawel sa kanya, pero ngumiti lang fearlessly itong si Xion sa may atake nitong si Dagrawel na ito. Napansin ito nitong si Dagrawel, kaya naging suspicious siya, tas biglang nakaramdam ng sobrang sakit na ulo itong si Dagrawel dahil ginamit pala ni Xion ang kanyang true chaotic fate. Isa itong flash of light na tumama sa may ulo nitong si Dagrawel mismo. Sobrang sakit daw nito. Ang last time daw na nakaranas siya ng ganitong level ng sakit thousands of years ago. Ibinuhos pala nitong si Xion dito ang lahat ng natitirang lakas niya at iniabandon niya na totally ang kanyang mga defenses. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.